Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Rusted Blade Arc, kung paano tinalo ni Miyata ang kanyang challenger na si Choi Jongbong at ang laban ng iba pa nating mga idol na sila Kimura. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang laban ni Mashiba at Sawamura para sa JBC Junior Lightweight. Mga par, dahil nga napagkwento na natin ito noon sa mga nakaraang video, may mga mauulit na mga kaganapan. Kumbaga mga par, mas detailed lang ito kumpara doon sa nakapokus lang sa bakbakan. Kaya mainam pa din na panoorin para malaman ang kabuuan ng storya. Nalaman nga natin kay Ippo na napospon ang kanilang laban ni Miyata. Kaya naman para maibsan ang pagkadismaya ng mga boxing fans, sinetap ang laban ni Sawamura vs Mashiba para sa Junior Lightweight title match. By the way, sa puntong ito ay si Mashiba nga ang Japanese Junior Lightweight Champion. Bale umakyat sila pareho ng weight class kasi nung natalo sila ni Ippo ay nasa featherweight yun. Kung maalala nga ninyo mga par, may masamang history itong si Sawamura at Mashiba. Dahil nang makalaban ito ni Ippo si Sawamura, binastos nito ang kapatid ni Mashiba na si Kumi. Kaya naman mga par, talaga namang mainit ang dugo nitong si champion kay Sawamura. Sunod nating nalaman kay Ippo na ang paparating na laban ay ang pang-pitong title defense ni Mashiba. At nang tanungin nito kung sino sa tingin niya ang mananalo, hindi ito makapagbigay ng eksaktong sagot dahil pareho daw itong malakas na boksingero. Sunod nating nalaman na si Itagaki ang napiling sparring partner nitong si Mashiba dahil gusto nitong makapag-training laban sa mga mabibilis na boksingero. Nakita si Ippo at Kumi para tanungin nito kung bakit si Sawamura ang kanyang napiling kalaban bago tumungtong sa world stage. Dito natin nalaman kay Kumi na simula nga daw ma-announce ang laban na yon, paulit-ulit sinasabi ni Mashiba na papatayin ko siya. Pagdating ni Itagaki sa gym ni Mashiba, tinanong ito ni Itagaki kung ano ang naging rason nito sa pagpili ng kalaban. Sinabi ni Mashiba, may na-realize daw ito simula nang nakalaban ito si Kimura. Tila nawala na ang pagiging brutal nito sa kanyang kalaban at hindi na ito dinudurog ng tuluyan. Sunod nitong sinabi na napansin nito na nawala na din ang matagal niyang inipon mula simula, kundi ang bloodlust o pagkauhaw sa dugo. Dito din natin sunod na laman kay Mashiba na nangako ito ng dalawang bagay sa puntod ng kanyang mga magulang. Una, papabagsakin nito kung sino man ang pumigil sa kanya, at ang pangalawa ay kung sino man ang gumalaw sa kanyang kapatid na si Kumi ay mananagot ng sobra. Sa pagbalik ni Itagaki sa kanilang gym, laking gulat ng lahat nang bumalik ito ng halos walang galos sa mukha dahil inaasahan ng mga gymmates nito ay mabubugbog ng husto si Itagaki. Kaya naman nag-alala dito si Ippo at sa kanyang isipan sinabi nito na kung si Mashiba ay parang demonyo, si Sawamura naman ay ang demonyo na nagkatawang tao. Kaya naman kung wala sa kondisyon si Mashiba, siguradong malalagot ito. Matapos ang ilang araw, napag-usapan ni Ippo at Itagaki ang kinalabasan ng kanilang sparring. Sinabi ni Itagaki na kapag nga nanggigigil itong si Mashiba ay nawawalan ito ng disiplina at sunod na nagbabato ng mga suntok na madaling ma-counter. Kaya naman nag-alala si Ippo dahil si Sawamura nga ay mayroong pamatay na counter. Nang tanungin ni Itagaki kung bakit kaya sobrang nakiinit ang dugo ni Mashiba kay Sawamura, sinabi ni Ippo na si Sawamura ay sinuntok si Kumi ng nakakamao. Kaya naman sobrang gigil na gigil ito. Nagkita si Sawamura at ang kanyang teacher bago ang laban. Sinabi dito ni Sawamura na mula nakalaban ko si Ippo, may natutunan ako. At iyon ang laging ibuhos ang lahat ng aking lakas. Kaya sa susunod na laban, papahirapan ko si Mashiba ng sobra at sisiguruduhin kong papatayin ito. Grabe mga par! Dito na natin nakikita kung gaano kabangis itong si Sawamura. Kaya talaga namang magandang matchup ito para kay Mashiba. Sa pag-uwi ni Kumi sa kanilang bahay, nakiusap si Mashiba sa kanyang kapatid na wag ito pupunta at manood sa paparating nitong laban kay Sawamura. Nang magkita na ang dalawa sa kanilang weigh-in, sinabi ni Sawamura na hindi ko gusto ang Kuraku Inul dahil dito ako natalo ni Ippo at napadala sa ospital. Kaya naman tatapusin ko agad ang laban. Sumagot naman si Mashiba na, sobrang hina ni Ippo. Sa ospital ka lang niya pinadala. Sa laban natin dadalhin kita sa hukay mo. At mabilis namang sumagot si Sawamura na yun din ang kanyang iniisip. Dumating na ang araw ng kanilang laban. Sa pagpasok ng dalawang boksingero sa ring, mabilis na nilapitan ni Mashiba si Sawamura. Sobrang intense at mainit talaga ang dugo nitong si Mashiba dito mga par. Kaya naman sigurado magiging solid ang laban na to. Tumunog na ang bell. Tila calm before the storm ang nangyayari sa loob ng ring at nagtatansyahan lang itong dalawa. Nagsimula nang magpakawala ng flicker jab si Mashiba. Ngunit nailagan ito ni Sawamura at mabilis itong kumounter. Sa simula pa nga lang mga parang init na ng laban itong dalawa.
Habang si Mashiba ay sunod-sunod na nagpapakawala ng suntok, sunod-sunod din naman kumakounter itong si Sawamura. Matapos ang palitan na yon, parehas itong dumistansya sa isa't isa. Naging kalmado na nga ang laban at parehas itong tsumitsyempo para magbato ng suntok. Dito nga natin nalaman kay Fuji na ang distansya ngayon ng dalawang boksingero ay ang specialty nitong si Mashiba. Sinabi nga nito na lahat ng lumaban kay Mashiba sa middle range ay nadurog ng walang laban. Kaya naman mga par, abangan natin kung paano ito masusolusyonan ni Sawamura. Nagsimula na nga ang pagbabato ng flicker jabs ni Mashiba. Matapos ang mga ilang suntok, laking gulat ito nang biglang mawala si Sawamura. Pagtingin sa baba ng champion, mabilis na sumusugod ito si Sawamura papalapit. Nang makalapit na ito, tila pinakita nito na kayang-kaya niyang iwasan ang mga flicker jabs at tinitigan niya ito ng taas noo. Nang muling dumistansya si Mashiba para magpakawala ng flicker jabs, mabilis na hinabol ito ni Sawamura habang hinilagan ng mga suntok. Pagkalapit nito, parehas itong nagbato ng solidong atake pero parehas lang din itong dumaplis sa isa't isa at muling dumistansya si Mashiba papalayo. Mabilis na sumugod papalapit si Sawamura at habang sumusugod ito, nagpakawala na ito ng signature punch niyang The Bullet. Tinatawag nga itong The Bullet mga par dahil sa bilis at lakas nito. Matapos ang ilang suntok, mabilis na nagpari counter si champion at sumunod dito ang sunod-sunod na palitan ng counter. Astig nitong dalawang boksingero na to mga par, sobrang match na match ang laban. Sa dami nga ng suntok na binabato nitong dalawa, ni isa walang kumukonekta dito at nagpatuloy ang sunod-sunod na palitan ng suntok. Nang parehas na nagtagpo ang kanilang kamao, mabilis na pumagitna ang referee at doon na natapos ang mainit na round 1. Nagsimula na ang round 2 at nagpatuloy ang malupit na palitan ng suntok. Wala kang umatras dito at sa gitna ng ring, nagpaulan ng dalawang ito ng mga solidong atake. Pero nanatiling hindi kumukonekta ng malinis sa mga pinapakawala na suntok. Grabe mga par, dikdikan ng laban, hindi ko alam kung sino ang makakalamang, sobrang exciting. Nagpatuloy ang matinding bakbakan sa gitna ng ring. Hanggang sa matapos ang round 2, wala pa din kumukonektang suntok dito. Sinabi ng coach ni Sawamura na huwag magmadali at hintayan nito ang perfect timing. Pero tila nairita dito si Sawamura at sinabing, "Sawa na ako maghintay." Nagsimula na ang round 3 at mabilis na nagpakawala ng mga suntok si Sawamura. Nang magbalak kumounter si Mashiba, tila na sinampal ito ng likod ng kamay ni Sawamura. Mabilis na pinigil ng referee ang laban at pinigyan ng warning si Sawamura dahil illegal ang kanyang ginawa. Habang kinakausap ito ng referee at binibigyan ng paalala, mabilis na kumonekta ng suntok si Mashiba at sinabing wala siyang pake kung mabigyan siya ng point deduction. Putik mga par, nagkakainitan na nga ang dalawang brutal na boksingero. Nang subukan ipag-touch gloves ng referee ang mga to, mabilis na nagbato ang dalawang ito ng suntok na kumonekta naman ng solid sa kanilang mukha. Dito na nga natin nakita ang tunay na anyo ng dalawang boksingero na sobrang brutal at walang pakialam kundi patayin at bugbugin ang kalaban. Nagpakawala ng flicker jab si Mashiba na nailagan ng ni Sawamura. Ngunit nakaka-counter na si Sawamura, siniko ni Mashiba ang likod ng ulo nito. At nang magbabato na ng palo ang patch si Mashiba, bumawi naman ng headbutt ang kalaban nito. Grabe mga par, padumihan ng laban. From boxing to street fight. Street fighter na yata yung pinapanood natin dito mga par, hindi na Hajime no Ippo. Sa gitna ng ring, nagpatuloy ang matinding bakbakan at parehas itong kumukonekta ng mga solid na suntok. Nang kumonekta ang lepo kay Sawamura, tila na-stun si Mashiba. Habang sumusugod ito para magbato ng follow-up punch, napaisip si Mashiba na delikado ang mga suntok nito sa sobrang lakas at solid. Nang maalala ni Mashiba na ang suntok na yon ay ginamit para saktan ng kanyang kapatid na si Kumi, mas lalong nagalit at nag-iinit ang dugo nito kay Sawamura. Sunod na nagbato ito ng isang perfect timing at sobrang solid na counter. Sa sobrang lakas nga ng suntok na yon mga par, mabilis na bumulagta itong si Sawamura. Habang nagbibilang ang referee, sunod nating nalaman kay Mashiba na naramdaman itong hindi kumonekta ng malinis ang kanyang counter. Dahil ito ay nakalayo sa paparating na suntok ni Mashiba na nagpahina ng impact dito. Sa pagbilang ng 8 ng referee, mabilis na tumayo si Sawamura na parang hindi naapektuhan. Nang magpatuloy ang laban, napansin ni champion na meron na lang 30 seconds na natitira sa round. Kaya naman sunod-sunod na nagbato ito ng mga flicker jabs para tapusin agad ang laban. Ngunit dahil nga sa pagmamadali nito si Mashiba,
unti-unti nang nakabisado ni Sawamura ang mga binabato nitong suntok. Matapos ang pagbabato ng maraming clicker jabs, mabilis itong inilaga ni Sawamura at kumonekta ng malabombang right cross sa mukha ng champion. Ngunit hindi pumayag si Mashiba ma-knockdown at pinilit nitong manatiling nakatayo. Kaya naman sinundan ito ng tuhod ni Sawamura na nagpabagsak kay Mashiba. Putik, simula dati mga parang dumi nitong lumaban si Sawamura no? Pero laking gulat ng lahat nang simulan ng referee ang pagbibilang sa ating champion na tumumba. Sa pagbilang ng 8 ng referee, mala Undertaker itong tumayo si Mashiba at doon na natapos ang round 3. Bago magsimula ang round 4, sinabi ng coach ni Mashiba na mag-focus ito sa pagdepensa para makarecover. Tumunog na ang bell, pero nanatiling mainit si Mashiba at nagpakawala ito agad ng flicker jabs. Kaya naman mabilis na umilag si Sawamura at kumonekto ng solidong counter. Dahil dito, nawala ng lakas sa mga binti ni champion at sunod itong bumagsak. Pero mabilis itong nakatayo habang nagbibilang ang referee. Dito natin nalaman kay Takamura na simula nang madown itong si champion na sa round 3 ay nanatili itong walang malay. Muling nagsimula ang matinding bakbakan at tila naging last man standing ang laban na walang gustong umatras. Ngunit dahil nga walang malay itong si Mashiba at lumalaban na lang gamit ang kanyang instincts, ang mga pinapakawan nitong suntok ay magagaan. Kaya naman hindi ito umiepekto kay Sawamura. Nang muling kumonekta ang matinding counter ni Sawamura, bumagsak na naman si Mashiba sa canvas at mabilis na pumagitna ang referee. Nang sisimulan na ng referee ang pagbilang, sinipa ni Sawamura ang walang malay na champion. Dahil dito, tuluyan ang binigyan ng penalty si Sawamura. Nagalit nga ang mga manonood at sinabing dapat i-disqualified na itong si Sawamura. Kayo mga para sa tingin nyo, dapat disqualified na kanina pa no? Matapos ang sigawan ng mga manonood, naimasmasan na ang champion at nakita nito si Sawamura na minamaliit siya. Dahil dito, lalong nagiinit ang dugo ni Mashiba at mabilis itong tumayo. Ngunit dahil nga hindi pa rin ito alam kung ano ang nangyari, pagtayo nito, nagulat ito nang mapansin niyang walang lakas ang kanyang mga binti. Kaya naman mabilis itong sinamantala ni Sawamura at sunod-sunod na nagpakawala ng suntok sa na-corner nating champion. Tila wala ngang magawa si Mashiba at nagtatamo ito ng mga solidong suntok. Nang subukan ito bumawi ng suntok, mabilis na kinantor ito ni Sawamura. Dahil dito, tinapon na nito ang kanyang dignidad. Nag-clinch si champion hanggang sa matapos ang round 4. Grabe mga par, tuluyan nang nawalan ng lakas itong si Mashiba. Hirap na hirap nang maglakad papunta sa corner. Kahit madaya tong si Sawamura mga par, hindi rin talaga natin may tatanggi na malakas din talaga to no? Pero yun nga, madaya pa rin talaga, kaya baduy. Nang tanungin ni Mashiba kung ano ang nagpabagsak sa kanya at naging sanhi ng pagkawala nito ng malay, lumapit ang referee para warningan si Mashiba na kapag nagpatuloy ang ganong laban, ititigil niya na ang bakbakan. Dahil dito, umalma ang kanyang coach at sinabi nito sa referee na dapat dinisqualify na nito si Sawamura sa panunuhod nito. Nalaman na nga ni Mashiba ang dahilan ng kanyang pagbagsak at tila may binabalak itong masama. Sa pagtunog ng bell, mabilis na sumugod si Mashiba at nagbato agad ito ng suntok na mabilis namang nailagan at na-counter ni Sawamura. Tila nagpanggap nga si Mashiba na babagsak at sinubukan itong sikuin si Sawamura sa mata na kamuntikan ng tumama. Ngunit hindi pa doon natapos ang paghihiganti ni Mashiba. Nang patayo na ito, humabol pa ito ng sobrang lakas na headbutt na tumama sa mata ni Sawamura. Tila namilipit nga sa sakit itong si Sawamura at dahil doon, nabigyan ng penalty si champion. Nang magsimula uli ang laban, nagsimula na din kumonekta ng sunod-sunod ng mga flicker jabs ni Mashiba. Sunod nga natin nalaman kay Takamura na sinadya pala nitong puntiryahin ang mata ni Sawamura. Dahil kumbaga, ito nga ang greatest asset ng mga counter puncher na kagaya nitong si Sawamura. Dahil dito, mabilis na sumugod si Sawamura papalapit para mapunan ang nawala nitong kaliwang mata. Ngunit, dahil nga sa nawala nitong vision, hindi nito nakita ang paparating na suntok ni Mashiba. Kaya naman malakas at solid na kumonekta ito sa mukha ni Sawamura at ito ay muling bumagsak. Tila nabaliktad nga ang sitwasyon at si Mashiba naman ang nakatayo ng taas noo habang si Sawamura naman ang nakatingala kay Mashiba. Muling nakatayo si Sawamura at nagpatuloy ang laban. Pero dahil nga sa pinapakita nitong dalawang boksingero, hindi na alam ng mga manonood kung sino ang kanilang susuportahan. Dahil sa kadahilanan na pareho itong madumi maglaro. Nang magpatuloy ang laban, nagtagpo ang dalawang boksingero sa gitna ng ring.
Sunod na sabay itong kumonekta ng sobrang solid na suntok. Tila naging patibayan na nga lang ng mukha ang laban at sunod-sunod na sabay kumukonekta ang mga suntok nito. Walang gustong umatras at nagpatuloy lang ang palitan ng suntok sa gitna ng ring. Matapos ang maraming palitan ng suntok, doon na natapos ang round 5. Nagsimula na ang round 6 at mabilis ding nagsimula ang palitan ng mga solid na suntok. Tuluyan na ang naging slugfest ang laban at pareho itong kinalimutan na ang pagdepensa. Ngunit kumonekta ng solid na uppercut ang champion na nagpayanig ng mundo ni Sawamura. Bumalik na ang sobrang brutal at tuhaw sa dugo na Mashiba. At sunod itong nagpaulan ng mga flicker jabs na kumukonekta ng malinis. Pero bigla ang nakailag at nagbato ng counter si Sawamura na gumulantang kay Mashiba. Muling nagpatuloy ang pagpapaulan ng suntok ni champion. Ngunit hindi sumusuko si Sawamura at patuloy din itong kumakounter. Nang sabay kumonekta ang kanilang binatong suntok, napuruan si Sawamura dito. Kaya naman hinigpitan nito ang kanyang depensa at naghintay ng perfect timing na kumounter habang nagpapaulan ng suntok si Mashiba. Kumonekta ang uppercut ni Mashiba, nakamuntikan magpabagsak kay Sawamura. Kaya naman mabilis na sumugod ang champion para magbato ng follow-up punch. Ngunit nailangan ito ni Sawamura at dumamplis ang counter sa baba ng ating champion. Nagulat nga si Mashiba dahil bigla ang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Pero nang mag-celebrate si Sawamura sa pagbagsak ni champion, sunod din itong bumagsak at nagkaroon ng double knockdown. Sa pagbilang ng 7, sabay na nakatayo ang dalawang boksingero. Sinabi nga ng referee na sila ay bumalik sa kanilang fighting stance. Pero kita nga na hirap si Sawamura gawin ang kanyang fighting stance. Kaya naman nagdadalawang isip ito kung ipagpapatuloy pa ang laban. Dahil nga dito, nagsimula sabay-sabay na sumigaw ang mga tao na ituloy pa ang laban. Nang malaman ni Mashiba na si Sawamura pala ang naging rason kung bakit sabay-sabay na sumisigaw ang mga tao, nairita ito. Kaya naman nang mataas na ni Sawamura ang kanyang kamay, mabilis na sumugod si Mashiba at tila nagdilim na ang paningin nito kahit wala pang signal ang referee. Sunod-sunod na nagpaulan ng suntok si Mashiba at kahit nga sinubukan itong pigilan ng referee, pinagpatuloy pa din ito ang pambubugbog. Nagpakawala ng isang malakas na left straight sa mukha si champion. Dahil doon, tuluyan nang nawalan ng malay si Sawamura at nalaglag ito sa baba ng ring. Tila nag-celebrate na nga itong si Mashiba dahil pinatahimik niya daw lahat ng manonood gamit ang kanyang kamao. Ngunit mabilis na sinabi ng referee na natalo itong si Mashiba dahil sa disqualification at doon na natapos ang laban. Sa sobrang lubha nga ng natamo ni Sawamura, agad-agad itong dinala sa waiting room at doon na din idiniklara na siya ang new JBC Junior Lightweight Champion. Sa labas ng venue, bago umuwi sila Ipo at Kumi matapos manood ng laban, sinabi ni Kumi kay Ipo na hindi na niya magugustuhan ng boxing kailanman dahil sa sobrang brutal ng sports na to at sana raw ay okay ang kalagayan ng nakalaban ng kapatid niya. Habang papalapit sina Takamura ni Kota Aoki, Kimura at Itagaki kay Ipo, napansin nila Aoki at Kimura na sobrang pangit ang naging pagtatapos ng laban at nagulat na hindi agad na-disqualify ang dalawang ito. Sa tingin ni Itagaki, nakamuntikan na magkaroon ng sobrang ganda na bakbakan. Habang sa palagay naman ni Kota, ang bakbakan na iyon ay puno ng mga sorpresa. Sinabi naman ni Takamura na siguro ay masaya at nasatisfied ang mga taong naghahanap ng nakakatakot na eksena sa laban. Naisip ni Ipo na hindi na sana kailangan pang umabot sa ganong punto ang ginawa ni Mashiba. Kasi pag nilabag mo na ang mga rules, mauwi na lang ito sa gulo at ang boxing ay magiging nakakatakot na street fight na lang. Narealize ni Kimura na may bagong kampiyon sa weight class niya ngayon. Pero natatakot siyang kalabanin ito. Sa waiting room ni Sawamura sa venue, dumating na ang ambulansya. Pero sinabi ni Sawamura ang kanyang pagkadiri sa palaging pagpunta sa ospital pagkatapos ng bawat laban sa Korakuen Hall. Kinumpirma ng doktor na okay ang kalagayan niya matapos ang check-up pero inire-rekomenda pa rin nito na bantayan siya ni Karil at Kawabe at kumonsulta sa brain specialist. Tinanong ni Sawamura si Karil kung nanalo ba siya o natalo dahil wala siyang maalala sa laban na yun. Pumasok ang coach ni Mashiba sa kwarto at ibinigay kay Karil ang JBC Junior Lightweight belt na nasa case. Ipinakita ni Karil kay Sawamura ang case at hindi ito interesado hanggang sa buksan niya ito at malaman na ito pala ang champion belt. Nagulat siya na nanalo siya at natuwa na meron na siyang championship belt na matagal na niyang pinapangarap. Medyo naluluwa na sana siyang magpapasalamat kay Karil at Kawabe pero pinigilan niya ang sarili niya. Lumabas siya bigla ng kwarto, nagbaw sa harap ng pinto at umalis mula sa venue nang hindi sinasabi sa kanila.
Sumakay si Sawamura sa kanyang motor patungong Nagoya at masaya siya na ngayon makakakita na siya ng mga bagay na nakikita ni Ippo as a champion. Ang kaso, kasunod nito ang pangyayari na babago sa kanyang buhay. Na-aksidente ito sa motor at ang ending ay dinala pa rin ito sa ospital. Sa gym ni Kamugawa, pumasok si Fuji at binalita kila Ippo, Aoki Kimura at Itagaki na si Sawamura ay na-aksidente. Nagpapatakbo ito ng motor ng sobrang bilis na walang kasama kahit pa kakatapos lang ng matinding bakbakan. Tinanong ni Kimura na nag-aalala kung kumusta ito at tatanungin dapat kung namatay ba ito. Pero mabilis itong pinatigil ni Ippo at sinabing huwag mag-isip ng mga ganoong bagay. Sinabi ni Fuji na base sa nangyari, sobrang malala ang kalagayan nito at pwedeng asahan ang pinakapangit na bagay. Nang tanongin ni Ippo kung nasa ang ospital si Sawamura, biglang sinabi ni Yagi na meron siyang tawag mula kay Sendo na tumatawag mula sa General Hospital at gusto siyang kausapin. Nang tanongin ni Ippo kung kamusta na itong si Sawamura, sinabi nito na buhay si Sawamura at sunod na ibinalita na hindi sila pumapayag tumanggap ng mga bisita. Tinanong ni Sendo kung ano ang nangyari sa laban kagabi dahil hindi niya ito napanood. Sinabi ni Ippo na sobrang lakas ni Sawamura sa laban na yon at hindi niya mabibigyan katarungan kung ikikwento niya lang sa telepono. Ipinahayag ni Ippo ang plano niyang pagbisita kay Sawamura sa ospital pero hindi sang-ayon si Sendo doon. Sa halip, sinabi nito na alalahanin ang malakas na Sawamura na gustong lampasan si Ippo. At sunod na sinabi ang dahilan na magre-retiro na si Sawamura sa boxing. Kaya ito na ang huling laban ng Owari Dragon sa loob ng ring at doon na nagtatapos ang video. Grabe yung laban na yun mga par, sobrang intense pero sobrang dumi din ng laban. Pero kahit ganun, nananatiling suporta pa din ako kay Mashiba. Kinarma nga sa huli si Sawamura sa pandaraya nito. Siya din nagsimula ng pandaraya sa laban na yun no mga par. Yun nga lang, si Mashiba ang nagtapos. Nga pala mga par, para lang sa mga nalilito bakit parang may mga nauulit na mga laban, yun ay dahil may dalawa tayong type ng knockout video series sa channel. Ang fight recap na nagpo-focus lamang sa preparasyon at sa laban ng mga fighters, at itong story arc review na pinag-uusapan naman ng summary ng buong arc kasama ang mga nangyayari sa ibang mga characters. Kaya sabay-sabay natin pagkikwentuhan yan hanggang mahabol natin ang latest arc bago ang laban nila Ricardo at Sendo. Pati na din ang laban ni Mashiba at Rosario sa World Championship belt. Check nyo lang lagi ang playlist na para makita ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. O paano? Abang-abang na lang mga par para sa mga susunod na arc. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Hanggang sa muli mga par!